Dito naman tayo sa red amaranth. Akin tong kinukuha dito sa mga damuhan. Itong aking red amaranth kasi itatanim ko to. Mas maganda yung inililipat. At ito talaga red amaranth. Napakadali talaga siyang tumubo. Kahit binurot mo lang mga ugat niya. Dito nga, kumukuha ako dito sa gitna ng mga damuhan. Ay marami siyang, ayan, marami siyang maraming tumubo dito sa damuhan. Sayang naman kung dito lang natin aanihin. Alam niyo ito red amaranth, para siyang kulitis. Yung kulitis niya ay kulay green, ito naman ay red. Ang tawag dito red amaranth. Mas mayaman ito sa anthocyanin dahil sa kanyang kulay. Ito ay maganda sa mga taong may cancer, lalo yung mga kulang sa dugo, kulay na talaga ng dugo. Alam niyo ito, mas aking ginagawa na lang to ay nagpapakulo ako ng tubig, inilulubog ko lamang siya. Kinukuha ko lang talaga yung kanyang kulay. At kapag ito'y akin na inom, parang ang tingin ko ay dadagdagan yung aking iron at maganda yung aking dugo. Ang sarap sa pagtulog. Kaya tayo ay magtatanim ng red amaranth. Bunutin ko na lahat ito. Sabi ni Pastor, bunutin mo na lahat mami yan. Kahit yung mga maliliit mo ang mga red amaranth, hindi nga ganong makulay yung iba, pero ito talagang masustansya. Kaya akin ito ililipat doon sa isang lupa. Kahit daw hindi nakaplat ay okay na rin kasi sa lawak ng aming sarami nitong aking red amaranth. Kung gusto ninyo, kayo ay bumili sa amin. Meron kaming binhi nito sa aming Shopee. Ngunit dito malamang kung yung mga mas malapit sa amin gusto naman itong mga ready na para itanim, eh di sige, ito na ang inyong red amaranth. Tayo magtatanim na sa kabilang lupa. Tayo bukayin lang natin ang isang diretsyon, hindi na pa-flat. Paano lang? Lilinyahan lang natin ang ating tatamna ng amaranth. Yan, ang aming amaranth na kinuha kanina. Wala pa itong katanim-tanim. Talagang isang diretsyo lang. Ganyan lang ang aking tanim-taniman. Sarap lang pa. Diretso na ang aking pagtatanim. Kaya nako pa ito tinanim yan. Diretso yung mga yan. Wala nang linya-linya yan. Nabuwal na dahil sobrang tangkad nito. Hindi naman kasi siya punla dahil alam nyo na binulot lang natin doon sa damuhan. Na matatangkad siya. Kita nyo naman matatangkad. Ay hindi naman natin maitatanim na maigi dahil kamay lang ang ating gamit. Na medyo hinukay-hukayan lang natin ito. Yung bang tanim lang na kahit na hindi nakalinya yan, kasi basta makahinga, mas maganda kasi yung ganyan itinatanim para mas madali siyang lumaki. Mas lalaki siya kapag tinatanim uli. Di ba yung mga ibang halaman, pinupunla, yung mga pechay. Ito naman, doon lang natin kinuha sa mga damuhan. Pusang tumubo. Napakatangkad ating itatanim. Yung malawak-lawak na itong nataniman ko, kumbaga isang plat. Pero baba lang siya. Ayaw ni Pastor ng ginagawang plat. Tayo. Basta matabunan lang yung puno ay tatayo na yan. Itong halaman na ito mapakadaling kumapit. Nagnanading-nading na siya. Pili-pili tayo ng medyo maliit at ito ay tatabunan lang natin. Basta matabunan lang yung lupa. Sa tanim naman tayo nakatanim para nga naman tayo meron tayong mailaga, maibulang lang, maisama sa mga gulay, kahit ba sariling lang, yung ang hirap din naman kasing kumain ng isda lang, kailangan ay meron talagang gulay o kagat maaari puro gulay lang tayo. Ito pwede rin nating ilagay sa smoothie. Pwede na to. Marami pa tayong itatanim, naway matuto tayong magkuha ng halaman sa mga damo-damo at ating itanim ng ganito upang tayo ay merong anihin. Kaya marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga ka-natural ni Pastor Vito.